Ramdam ng isang international student sa Toronto ang kakulangan sa abot-kayang pabahay ngayon. Kaya tinitiis na lang ang inuupahang sitwasyon kahit pa malayo sa inasahan ito. May report si Teresa Redula. Hindi ito yung expectation namin na parang kami pa yung nahihiyang tumira sa bahay na binabayaran namin. Dismayado ang isang kababayan ng ibahagi ang karanasan sa kanyang inuupahan ngayon. Sa loob kasi ng inuupahang 2-bedroom, 1-washroom condo unit. 9 na tao ang naninirahan. Shocking and disappointing at the same time. Budget po, yes. Worth it pong magbayad ng ganun kababa na renta. Pero in terms of comfort and privacy po, parang hindi. Taong 2023 nang makita ni Rhea sa social media ang room for rent sa halagang $700. Naengganyo lalo't malapit ito sa kanyang kolehiyo at trabaho. Pero ang hindi niya inasahan. Yung pong living room namin is ginawang additional room para sa tenant. So, yung common area po namin is napakaliit. Minsan hindi na kami nakakaligo. Minsan pipilahan mo talaga yung pag-ihi lang. Ultimo po pag toothbrush lang, dapat naka-antabay ka kasi nga 9 kami magsasalitan sa paggamit ng washroom. Tila mas nagiging normal na raw ang ganitong kalagayan sa mga pabahay. Ito ayon sa mga eksperto. Oh, it says a lot about the current housing situation in Toronto. People just agree to live in these situations because that's all they can afford. And in many instances, we do see a lot of international students who fall under, who end up living in this type of housing and sometimes experience tragedies as a result of it. Aniya, nakasalalay daw sa bawat municipality kung legal ba ang kondisyong ito. Posible lang umaksyon ng syudad sakaling pasok sa sinasabing overcrowding ang anumang banta sa kaligtasan. Most condos are very small square footage, so it sounds like there's a potential that this housing may violate the municipal bylaw of Toronto around overcrowding. In those situations, the tenants or the people living there may be required to find alternative accommodations, or depending on the situation, there might be an order that's placed on the landlord to make sure that the housing is brought up to code. Ani Rhea, sinubukan niyang kausapin ang kanilang landlord. Ang sabi lang sa amin, kung ayaw mo, umalis ka. Hindi yun dapat yung marinig namin sa landlord na binabayaran namin. Yung pong bawat sentimo, bawat dolyar na binabayad namin, pinaghihirapan, hindi pinupulot. Pumayag ang Omni News na itago ang pagkakakilanlan ni Rhea sa pangambang mapag-initan ng landlord at lumala pa ang kalagayan sa kanilang tahanan. Umapila rin siyang huwag na kaming makipag-ugnayan sa kanilang landlord. Sana po kaya i-take for granted yung sitwasyon namin na wala kaming alam. Sana sila po yung mag-guide sa amin and mas iparamdam nila sa amin na tama yung paglipat namin ng Canada. Paglilinaw ng kababayan, ikinuwento niya ang karanasan hindi para ireklamo ang kanyang landlord, kundi para ipakita sa mga kapwa Pilipino ang realidad ng pangungupahan sa Canada. Teresa Redula, Omni News, Toronto.